Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkatapos pakiusapan ni Eunice si Lola Maria, nabigyan muna siya ng ibang silid, ay kaagad siyang bumaba sa sala dahil naghihintay daw sa Elena sa kanya. "Hi, you must be Eunice." Nakangiting bungad sa kanya ng isang babaeng maamo ang mukha at kulay blonde ang buhok. She looks so pretty with her off-shoulder dress. Bagay na bagay dito ang kulay ng balat nito. Slightly tan na mamula-mula. Hindi kaya si Elena ang babaeng ito? "Yes, I'm Eunice. Ikaw marahil si Elena." Balik ngiting tanong niya rito. "You are so beautiful and yes, the beautiful daughter of Mami Beatriz." Masayang sabi nito at itinuro nito ang ginang na kapapasok lang sa sala. Nagulat pa siya dahil ang babaeng pumasok ay kamukhang kamukha ng mami ni Jackson. Ang akala niya, mami ni Jackson ito. Kambal ba sila? Malamang kamukhang kamukha nito ang mami ni Jackson. "Ikinagagala ko po kayong makilala, Tita Beatriz." Yumuko pa siya para makipagbeso dito. "Napakaganda naman ang daughter-in-law ng kapatid ko at magalang pa." Nakangiting wika ni Tita Beatriz. Mukhang napakabuti nitong tao. "Naku, kayo din po, Tita Beatriz. Napakaganda niyo po para pong wala pa sa hitsura ninyo ang edad niyo." Natawa ang ginang sa sinabi niya. "At ikaw rin, Elena, napakaganda mo din. Akala ko nakakita ako ng anghel. Napakaamo na mukha mo." Ngumiti naman ang malapad si Elena sa sinabi niya. At nakipagbesohan din ito sa kanya. Hindi nalalayo ang tangkad ni Elena sa kanya. She could be a model too. She has a slim figure. Hindi kagaya niya na malaki ang hinaharap. Siguro papasa siya sa isang sexy star. Never in the wildest dream na papasok siya sa ganyang industriya. Siguro pinagyan siya ng Diyos na magandang katawan. Hindi para mapa-impress ang iba. Ang kailangan niya ay respeto. Kahit gaano pa kaperpekto ang tingin sa sarili, meron at meron pa ring taong huhusga sa'yo. At isa na doon si Jackson. Pangit ang tingin nito sa kanya. Elena was about to say something nang mula sa kanyang likuran ay may nagsalita. "Of course, my cousin Elena is such an angel. Hindi gaya ng iba na nagpapakahirap na maging mabuti para mas mukhang kaaya-aya sa harap ng ibang tao." Sarkastikong wika naman ni Jackson. Katatapos lang nitong mag-shower. Siya ba ang pinatatamaan nito? Hindi malang nito magawang mag-sorry pagkatapos ng ginawa nito sa kanya kanina. Ayaw na muna niya itong tingnan. Nahihiya siya sa nangyaring halikan nila. Tuwing maaalala niya yon, nag-iinit ang kanyang pisngi. "Jackson, you are so lucky with her. She is so down to earth. Unlike yung mga nakilala kong ex-girlfriend mo, they are all freak." "Oops, sorry Eunice ha. I didn't mean to say those." "It's okay, Elena. You don't have to apologize." Salungat kaagad niya at nginitian ito. Tumawa naman sa Elena na parang may kung anong naalala ito. "Sorry nga pala at nakaistorbo ako sa inyo kanina ha." Sabi nito at muling humagikik na para bang kilig na kilig ito sa kanila. Kung alam lang nito na hindi niya nagustuhan ang nangyari. Ginitian na lang niya si Elena kahit na pulang-pula na ang mukha niya sa pagpapaalala nito sa nangyari. At hindi lang iyon, naulit pa kanina. Napakabuti ni Elena. Sandali pa lang niya itong nakakasalamuha. Ang gaan kaagad ng loob niya dito. "Tayo nang kumain. Nagugutom na ako kanina pa." Tinig iyon ni Lola Maria at pababa ng hagdanan kasama ang yaya nito. Sabay-sabay na silang dumulog sa dining table. Nandoon na din ang mga magulang ni Jackson. Tama siya ng hinala. Magkambal nga sina Tita Beatriz at ang mami ni Jackson. They were identical. "Alam niyo na siguro kung bakit ko kayo pinatawag dito. Since Eunice is a part of the family now.
Gusto kong masettle kaagad ang kasal nila ni Jackson. Sabi naman ni Lola Maria na mag-umpisa na silang kumain. 7 lang sila sa hapagkatabi niya si Jackson at si Lola Maria. Napapagitnaan siya ng mga ito. Ang nasa kabisera naman ay ang ama ni Jackson. Nasa kanan naman nito ang ina ng binata. Nakatabi nito sina Elena at Tita Beatriz. Napakalaki nga ng bahay nila. Pero para lang mag-anak ang nakatira, maliban lang ang mga katulong. Mama, pwede siguro by next month na lang ang kasal. Sa tingin ko maaga pa para planuhin sa ngayon yan. Sabi naman ng mama ni Jackson. Tama ka nga, pero excited na akong makasal ang kauna-unahang kong apo. Kapag kinasala silang dalawa ni Jackson, si Jackson na ang bagong CEO ng kumpanya. Malaki ang naitulong ng apo ko at alam ko marami pa siyang mapapatunayan. Alam niyo namang marami ang naghahangad sa pwesto mo, George. Kaya habang maaga pa, ako na ang magde-decide. Mama, sigurado ba kayo sa desisyon ninyo? You want Jackson to take over the company? Salungat naman ang ama ni Jackson. Of course! Hindi ka na bumabata, anak. Ang gusto ko, mag-enjoy na lang kayo na Carmela. Give yourself a break. What about Janos? Hindi pa siya nahahanap. Muling salungat naman ang ama ni Jackson. Janos? Sino siya? Tanong naman ni Eunice. Iho, Janos wasn't her anymore. Hindi sa sinasabi kong kalimutan na natin siya. 15 years had been passed. At hanggang ngayon wala pa rin siya. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Talagang patay na siya. Ayoko nang umasa. Malungkot na wika naman na matanda. Mukhang malaki ang respeto nila kay Lola Maria, kung kaya't wala malang tumutol sa gustong mangyari na matanda. Habang mataman siyang nakikinig sa usapan, nakita niya sa kanyang gilid si Jackson na busy sa pagkain. Tila wala itong pakialam sa pag-uusap na matatanda. Samantalang siya ay nagkukunwaring nasasarapan sa pagkain. Kahit ang totoo, hindi talaga makakain ng maayos. Nawawala na siya ng gana. Ang akala niya siya lang ang may problema pagdating sa pamilya. Pero alam niyang pati ang pamilyang kaharap niya ngayon, parang may kulang sa kanila. Basta ako ang maid of honor sa kasal nila, ha? Masayang wika naman ni Elena para mabawasan ang tensyon. Parang bata ito kung makaasta at palaging masayahin. Hindi kataka-taka iyon kung bakit napamahal si Jackson dito. Iha, ipaubaya mo na lang sa iba, total naman, malapit ka na ding ikasal. Sabi naman ni Tita Beatriz. Napansin ng mga mata niya ang mahigpit na paghawak ni Jackson sa kubyertos. Galit ba ito? I want the wedding to be done next week. Lahat sila ay nagulat at napatingin kay Jackson. Pero siya ay nakatitig lang sa pagkaing nasa harapan niya. Bakit masyado naman atang maaga para makasal sila? Gusto ng bride ko na sa Amerika ang kasal, right sweetheart? Sabi ni Jackson. Hinawakan nito ang kamay niya. Tiningnan siya nito at nginitian. Napanganga siya sa ginawa nitong pagngiti sa kanya at ang paghawak nito sa isang kamay niya na para bang mahal na mahal siya nito. Alam niyang pinapakita lang nito sa harap nina Tita Beatriz at Elena. I think you should try this one, sweetheart. Sabi nito at isinubo sa kanya ang isang slice ng chicken cordon bleu. Sinamantala niya iyon dahil sa pagkakanganga niya. Thank you. Nginitian na lang niya ito. Bagamat nagulat siya sa mga ikinikilos nito, wala na lang siyang nagawa kung hindi ang sakyan ang pakulo nito. Tita Carmela, bagay na bagay talaga sila, hindi ba? Ang sweet nila, no? Sabi naman ni Elena. Nakita niya ang reaksyon ng mama ni Jackson. Ngumiti ito pero hindi aabot sa tainga nito. Hindi pa alam nila, Elena at Tita Beatriz, ang totoong status nila ni Jackson. Malamang hindi nga. Bakit apo? Sobrang napaaga naman yata at bakit sa Amerika pa? Nagtatakang tanong naman na matanda dito. At bakit hindi, Lola? Gusto din naming mapabilis ang pagpapakasal. Kung pwede nga lang bukas na. Diretsyong sagot naman ni Jackson na napatingin ang lahat dito. And besides, gusto kong ipakilala ang magiging asawa ko sa ibang mga relatives natin sa Amerika. Casual na sabi nito.
Pakiwari tuloy niya ay nasa shooting sila at may kanya-kanyang script dahil hindi niya alam kung ang mga kaharap niya sa mga sandaling iyon ay sumusunod lang sa gustong mangyari na matanda. Tumango-tango naman ang matanda at mukhang sang-ayon ito. Jessie, call the wedding coordinator now. Sabihin mo magpunta siya dito bukas. Utos ni Lola Maria sa kapapasok lang na babae at mukhang mataas ang pwesto nito sa mansyon ng mga Sylvester. Walang imika na ipinagpatuloy na lang nila ang pagkain. Iha, can I talk to you? Bungad sa kanya ng ama ni Jackson na matapos na silang kumain. Sina Tita Beatrice naman at Elena. Pagkatapos ng dinner umalis din kaagad. Bukas na lang daw ulit ito dadalaw si Elena sa kanya. Habang si Jackson naman at ang mama nito bigla na lang niyang hindi napansin na umalis agad sa hapagkainan. Oo naman po, tungkol po saan? Nakangiting wika niya rito. Bagaman kinakabahan siya, nakuha pa rin niyang maging kampante. Naglakad sila papunta sa balkonahe sa likod. Humugot muna siya ng malalim na hininga. Alam ko, Iha, na naiipit ka sa sitwasyon. Kung ano man ang binabalak ni Mama, ginagalang namin iyon. Pinakatitigan niya ito. May hawig ito kay Jackson. Bagamat may mga gitla na ito, hindi pa rin naman mababawasan ang magandang tindig nito. Alam ko po iyon. Huwag po kayo mag-alala kung ano man po ang pinaplano ni Lola Maria. Marahil ginagawa lang niya po iyon para sa ikabubuti ng anak nyo. Sigurado ka ba, Iha? Kilala ko ang anak ko. Madalas siyang masabak sa gulo. Alam kong madami na siyang naitulong sa kumpanya pero hindi pa rin ako makakampante na hindi siya gagawa ng kalokohan. May pag-aalala na sabi nito. Nginitian niya ito. Ang gusto ko lang pong kapalit sa gustong mangyari ni Lola Maria ay ang mahanap lang po ang mama ko. Of course, Iha. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para makita ang iyong ina. Sabi nito. Mabait pala ang ama ng binata, pero bakit hindi sila close na mag-ama? Salamat po kung ganon. Sa ngayon po, kakapalan ko na po ang mukha ko. Wala po ba akong ibang mapupuntahan? Sabi niya, iyon naman talaga ang kailangan niya ang maging totoo. Don't worry, Iha. You can stay with us as long as you want. Nawala na ako ng isang anak and I don't want to lose another once again. I just want to ask you a favor. Mangyari man na hindi mauwi sa magandang samahan niyo ang anak ko, please, baguhin mo sana siya. Sabi nito. Hindi niya alam kung bakit desperado ang mga ito na mapabago si Jackson. Ano ba talaga ang tunay na pagkatao ng binata? May nagawa ba itong mali? Pagkatapos nitong sabihin iyon, kaagad na din itong nagpaalam. Naiwan siya sa balkonahe na malalim ang iniisip. Ang buong akala niya ang mga mayayaman, puro pagpapayaman lang ang alam, pero nagkamali siya. They were also concerned about each other. Kagaya na lang kay Jackson na kahit gaano pa ito kayaman, kung hindi naman ito mabili ang pagmamahal na hinahangad nito mula kay Elena. Napagtanto niya na hindi talaga mabibili ng pera ang kaligayahan. Sa tagpong iyon kanina, hindi alam ng dalawang nilalang na may matang nakamasid sa kanila mula sa itaas na mansyon. Masama ang pagkakatingin nito sa dalawa. Nagtagis ang mga bagang nito at muling sinimsim ang hawak na kopeta at saka umalis sa kinaroroonan nito. Nagising si Eunice sa tunog ng alarm clock. It was 7 in the morning. Kailangan niyang magmadali sa paliligo dahil darating na maaga si Elena. Napangiti siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ito. Pumunta siya sa banyo at mabilis na naligo. Excited na siyang makilala siya ulit nito. Pagkatapos niya maligo ay pumunta siya sa closet. Kumuha siya ng maisusuot. Napatulala siya dahil lahat ng damit na iyon ay masyadong revealing. Wala siyang makitang dress na may manggas. Lahat ng iyon ay walang manggas. Wala na siyang nagawa kung hindi ang suotin iyon. Masyadong mababa ang neckline nito. Ilulugay na lang niya ang mahaba niyang buhok para pagtakpan iyon. Pero alam niyang hindi nito iyon matatakpan ng buong buo. Umupo siya sa vanity mirror. Habang sinusuklay ang mahabang buhok niya,
Nang may kakaiba siyang napansin, natigilan siya nang makita ang pulang marka. May insekto ba na kumagat sa kanya kagabi? Di naman ang daliri niya iyon. Dahil hindi naman Makati iyon. Pero paano? Paano niya nakuha iyon? Tila nag-flashback sa kanya ang nangyari sa pagitan nila ni Jackson kahapon sa pagsipsip nito sa kanyang leeg. Marahil iyon nga ang dahilan kaya siya nagkaroon niyon. Dahil bago lang sa kanya yon. Kailangan niyang takpan iyon. Dahil ang pangit tingnan. Medyo may kalakihan pa naman iyon. Mabuti na lamang at may nakita siyang make-up foundation sa drawer. Kaagad niya nilagyan ang leeg para pagtakpan iyon. Kahit papaano naman natakpan naman iyon. Huminga siya ng malalim at lumabas sa kwarto. Pagkababa niya sa sala ay sobrang tahimik. Ramdam niyang hindi masaya ang bahay. Tila may kulang sa bahay na iyon. At iyon ang pansin niya sa pamilya ng mga Sylvester. Kahit pa sabihing sobrang yaman ng mga ito, pero ang kasiyahan sa mga mata ng mga ito ay kulang na kulang. Isang katulong ang bumati sa kanya at binati din niya ito. Tinanong nito kung gusto daw niyang kumain ng almusal. Sinabi niyang maya-maya na lamang. Nagulat man sa tanong na iyon ng katulong pero binaliwala na lang niya iyon. Hindi ba sila sabay-sabay nakakain ng agahan? Iyon sana ang tatanungin niya sa katulong. Maaga pa naman kasi. Lumabas na siya ng mansyon at gusto niyang itour muna ang sarili sa malawak na bakuran ng mga Sylvester habang hinihintay niya sa Elena. Natulog siya sa kinatatayuan na makita niya si Jackson sa kanyang harapan. Kalalabas pa lang niya ng mansyon, ito kaagad ang nabungaran niya. Wala itong pang-itaas na suot. Basa pa ang katawan nito na mukhang kagagaling lang nitong mag-exercise. Namula ang mukha niya na makita na naman ang kahubadan nito. Good morning, bati niya at iniiwasan ang tingin dito. Walang imik na nilagpasan lang siya nito. Nakahinga siya na maluwag dahil hindi siya nito pinansin. Did you have breakfast? Nagulat siya na magsalita ito sa kanyang likuran. Lalong-lalo na nang tanungin siya nito ng ganon. Not yet. Nauutal na wika niya. Bakit pa nabubulol na naman siya dito? Let's have breakfast together. Wait for me at the pavilion. I want to instruct you something very important. Pagkasabi niyo narinig niya ang mga yabag nito papasok ng bahay. Pavilion? Where is that? Na makasalubong niya ang katulong. Kaagad niya iyong itinanong. Inakay siya ng katulong patungo sa pavilion. It was located at the garden. Pumasok ulit siya doon kung saan doon sila unang naghalikan ni Jackson. Naamoy niya ulit ang mga mababangong bulaklak. Umupo na siya doon at hinintay na lamang niya si Jackson. After a few minutes, wala pa rin Jackson. Nakahain na ang almusal sa harapan niya. Wala pa rin ito. Mananatili ba siyang kasama ito buong araw? Tiningnan niya ang mga pagkain na nasa mesa. Nakaramdam din siya ng gutom. Pagkatapos ng ilang minutong naghihintay, dumating na din si Jackson. Bagong ligo na ito. He looks cool dahil hindi gaya na nakikita niya ang suot nitong business suit na palaging formal. As usual, he looks rugged and handsome. You really followed my rules. Bakit hindi ka pa kumakain? Sabi nito habang pinupunasan nito ng maliit na towel ang basa pa nitong buhok. Nakasimangot siya sa sinabi nito. Maliwanag naman sa sinabi nito na hintayin niya ito. Ayos lang. Hinihintay kita. Sabi niya sa sarkastikong tono. Nakita niya ang gulat sa mukha nito pero saglit lang at muling sumeryoso ang mukha nito. Kumain na tayo. Masama ang pinaghihintay ang pagkain. Sabi nito na parang negosyo lang ang pagkakasabi nito. Precisely. Ikaw tong pinaghihintay ng pagkain. Bulong na sabi niya. What did you just said? You were whispering all of sudden. Salubong ang kilay na tanong nito. Tingnan naman niya ito. Forget it if you don't hear me. Let's eat then. She felt relieved dahil hindi na ulit ito nagsalita. Nagsimula na silang kumain. Naging ganado na siya habang kaharap ito. Nawala din saglit ang pagkailang niya sa binata. My friends are coming over. Will you behave yourself? Tanong ni Jackson matapos itong kumain. Mukhang naubos na din ito ang laman ng plato nito.
Napanganga siya sa sinabi nito. Anong tingin nito sa kanya bata? Jackson, sinasabi mo ba na guguluhin ko ang mga bisita mo? May kinuha ito sa bulsa nito. Kumuha ito ng isa at saka sinindihan at muling tumingin sa kanya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ipapakilala din naman kita sa kanila. Itago mo lang ang sarili mo sa malayo. Ang ilan sa kanila ay may asawa na at natatakot ako na ang aking mga kaibigan ay hindi naging sapat na tanga upang payagan ang kanilang sarili na mabilis na maakit ng iyong mga alindog. Nagpagting ang tenga niya sa sinabi nito. Ano bang tingin mo sa akin? Isang pakawalang babae? Napapalatak na wika niya. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang iniisip nito sa kanya. May anong sakit na kumudlit sa kaibuturan ng puso niya. Nang uuyam ang tingin nito. Perhaps yes, it looks like you have nothing to do except seduce a man. Prangkang sabi nito. Hindi dahil ibig sabihin na bride kita. I'm showing my friends what is mine. Ano na lang ang iisipin ng mga kaibigan ko that my bride is a homewrecker. Huminga siya ng malalim, kunting-kunti na lang talaga sasabog niya siya sa galit. Pwede ko bang ipagkamali na nagsiselos ka? Tumawa naman ito ng pagak. Huwag kang ilusyonada. Dahil lamang hinalikan kita at gusto na kita, then you got it wrong. Gusto ko lang ilayo ang mga kaibigan ko sa'yo. Huwag ang mga kaibigan ko ang pag-interesan mo. Naiintindihan mo ba? Napatigil naman siya. I advise na kalimutan mo na ang paggawa ng anumang katangahan. Habang nandito ang mga kaibigan ko. Kung ako sa'yo, wala akong susubukan. Tinitigan niya ito na masama. Paano mo nasasabi sa akin ang mga masasamang nanggagaling sa bunganga mo? Na tila ba kilalang kilala mo ako? Mariin lang na nakatitig ito sa kanya. Yesterday, I admit it was my fault. Napatunayan ko iyon sa sarili ko na malakas ang hatak mo. I fell under the spell of your charms. He explained at muling hit-hit buga ng sigarilyo nito. Hindi naman siya nagsalita. Niligawan mo pa iyong professor mo at nagtapos ka ng isang malaking karangalan bilang isang magna cum laude. Naging apple of the eye ka noon dahil sa iyong magandang pangangatawan. Ngayon sabihin mo sa akin mali ba ako sa paghusga sa iyo? Napanganga siya sa mga sinasabi nito. Gusto-gusto niyang maiyak sa mga masasamang paratang nito. Then, you got it wrong. Walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Pinaghirapan ko ang mga yon. Kahit kailan hindi siya nang akit ng guro para lamang makakuha ng mataas na marka. At ang gurong tinutukoy nito, siguro ay si Mr. Ramirez na palaging nagtatanggol sa kanya noon. Sino kaya ang nagbigay ng maling impormasyon kay Jackson? Kaya pala ganun siya nito kung husgahan. Really? Then, will you tell me about yourself? Baka mapaniwala mo pa ako. I would prefer not to. Wika naman niya dito. Bahala na ito kung husgahan man siya nito. But what reasonable objection? Can you have a speak to me? I feel friendly towards you now. He said without looking at her. At muling bumuga ng usok. Ngayon lang niya ito nakita na naninigarilyo. Natuturn up siya sa mga lalaking mahilig sa sigarilyo. Pero nung nakita niya sa harap niya si Jackson, hindi niya alam pero tila ba naging kaakit-akit pa ito. Tinitigan siya nito na may katangahang ekspresyon. May malabong ngiti sa mga labi. Talaga? Tila ba nagiging kaibigan mo ako ngayon? Pero wala akong dapat ipaliwanag sa iyo. Kung ano ang alam mo tungkol sa akin ngayon, iyon na lang ang paniwalaan mo. Tutal naman inumpisahan mo na akong husgahan. I want you to do something. I don't know what. Perhaps it's none of my business. I want you to try to be different from other women. You see the point? It's none of my business. I tell you, I want you to be a decent woman. Kahit ngayon lang. You see what I want. Sabi niya. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata. Tumawa naman siya.
Tinignan niya ito na masama at marahang tumayo. You're crazy. Anong tingin mo sa akin pumapato na lang sa kung sino-sino? Tandaan mo to, ibang-iba ako sa inaakala mo. Galit na wika niya dito. At tumayo na tsaka iniwanan ito. Kaya pala pinatapos muna siya nitong kumain dahil kahindik-hindik lang pala ang mga sasabihin nito. Napatilisan ng bigla na lang umangat ang mga paa niya. Binuhat siya ni Jackson at pinaupo sa kandungan nito. Hindi pa ako tapos sa pagtuturo sa'yo. At maglalakas loob ka na naiwan ako? Sabi nito at nagsimula na namang magwala. Humitit ito ng sigarilyo at ibinuga nito iyon sa mukha niya. Napaubos siya sa ginawa nito. Napakawalang hiya talaga nito. Ang sama-sama nito. Huwag mo akong takutin. Binabalaan nito siya sa pamamagitan ng ilang himala na napatili ang antas ng kanyang boses. Hindi na siya nakahinga sa usok ng sigarilyo. Tumatapang ka na. Saan mo nakuha ang tapang mo? Are you in my father's side? Sa kanya ka ba kumukuha ng tapang ngayon? His tone was almost conversational, pero naroon pa rin ang pagbabanta nito. At ano naman ba ang pinagsasabi mo? Bakit nadami ang daddy mo dito sa usapan natin? Wala na ba akong karapatan na magreklamo? Galit na sigaw niya dito. Walang tugon mula dito. His face was very close to her. Naaamoy niya ang amoy ng sigarilyo nito. Nakatitig ang mga mata nito sa kanyang dibdib, pataas sa kanyang leeg. Naasiwa siya sa mga tingin nito. Hinawi nito ang buhok niya. Itinaas nito ang kanang kamay nito at dinaman nito ang leeg niya. Parang napaso ang balat niya sa paghawak nito. Nanlaki ang mga mata niya nang hawakan nito ang markang iyon sa kanyang leeg at inaalis ito. Wag! Sigaw niya at inalayo ang kamay nito doon dahil sa pagtatanggal dito ng foundation na inilagay niya. Subukan mong pumalag. Hindi ako magdadalawang isip na mapasok ka ng sigarilyo. Nanginginig siya sa banta nito. Hindi naman siguro nito itong gagawin yon. It looks good on you. Huwag mo nang itago. In that case, my friends won't bother you. Sabi nito at muli nitong tinanggal ang makeup sa leeg niya. Papaano magandang tingnan ang isang haircase? Nagpupuyos ang kalooban niya sa ginawa nito. Kung matino ba naman ang mga kaibigan nito, idi alam na mga ito ang dumistansya. Sa tingin ko kailangan kong ilagay ang heke sa gitna ng iyong leeg para hindi ka mag-abala pang itago ito. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Anong? Wala siyang nagawa sa sumunod na ginawa nito sa kanya. Hinawakan nito ang ulo niya para mapatingala siya at malaya nitong gawa ng hekes ang leeg niya. Halos mangiyak na siya sa ginagawa nito. Hindi siya makapalag dahil sa sagarilyong hawak nito na baka masagi niya at mapaso siya. Pero mas masakit ang ginagawa nito sa leeg niya. Jackson, tama na. Hindi na tama ang ginagawa mo. Sabi niya at hinawakan niya ang ulo nito upang ilayo sa leeg niya. Pero mas lalo lamang itong nanggigil. Please, stop. Pakiusap niya rito habang pilit na inilalayo niya ang ulo nito sa kanyang leeg. Ang sweet niyo talagang dalawa. Umagang-umaga pinaiinggit niyo ako. Ubod lakas na inalayo ni Eunice ang katawan ni Jackson at mabilis na tumayo nang marinig niya ang boses ni Elena na para bang nakagawa sila ng krimen. Oh, I'm sorry. Naistorbo ko na naman kayo. Napakaganda nito sa suot nitong coordinates. Nakikita din ang pusod nito. Ang ganda din ng mga timing mo, no, Elena? Sarkastikong wika naman ni Jackson habang buong paghanga na nakatingin kay Elena. Tumawa naman si Elena. Oh, I'm sorry, Jackson. Pwede ko na pang mahiram ang bride mo? Of course. Just be kind to her. By the way, nag-almusal ka na ba? Bago pumunta dito? Tanong naman ni Jackson. Pero ang mga mata nito ay nasa kanya. Lalo na sa kanyang leeg na itinatago niya sa ilalim ng kanyang buhok. Yes. Dito na sana ako mag-aalmusal. Si Mami kasi walang kasabay. Anyway, let's go, Eunice. Ituturo pa kita. Iwan na lang natin ang siraulong yan. Natatawang sabi nito at inakay na siya ni Elena papalabas ng garden. Ganun pala kung magpangayan ang dalawa.
They were very close. Kakaiba talaga ang trato ni Jackson kay Elena. Nirerespeto nito ang dalaga. Samantalang siya kahit kailan, hindi niya maramdaman ang respeto na iyon mula kay Jackson. At madalas siya nitong galitin kahit kailan ito gusto.